Halika, samahan niyo ako sa isang kwentong marahil ay narinig niyo na mula sa inyong mga lolo't lola. Ito yung mga kwentong nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang alamat ng ulan. Oh, seryosong tanong. Naisip niyo na ba kung saan nga ba talaga nanggagaling ang ulan? Siyempre, sa panahon ngayon, alam na natin yan, di ba? Water cycle. Pero, teka, bago pa man natin matutunan yan sa eskwela, paano kaya ipinapaliwanag ng mga ninuno natin yung pag-ulan? Well, may sarili silang version. At masasabi ko sa inyo, mas madrama at mas puno ng puso. Yup, tama yung narinig nyo. Para sa kanila, ang ulan ay hindi lang basta tubig. Sabi nila, bawat patak daw niyan ay isang luha. Luha na may dalang isang napakalungkot na kwento. Isang kwento ng pag-ibig at bighati. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin sa umpisa. Unang yugto, ang simula ng kwento. So isipin nyo to. Sa itaas, sa kalangitan, mayroong isang kaharian na gawa sa mga ulap at liwanag. Dito raw nakatira ang magagandang diwata. Sila raw yung mga parang guardian ng kalikasan, tagabantay ng hangin, ng mga bituin, ng lahat. Ang galing, no? At dito naman sa ibaba, sa mundo natin, may isang simpleng magsasaka. Araw-araw pagkatapos niyang magtrabaho sa bukid, ang tanging libangan niya ay tumingala sa langit. Palagi siyang umaasa na, sana kahit isang sulyap lang, makita niya yung mga mahiwagang nilalang na to. Sa paulit-ulit niyang pagtingala, ayun na nga, isang diwata ang nakapansin sa kanya. Siguro naantig yung puso ng diwata sa katapatan ng magsasaka, kaya nagdesisyon siyang bumaba. Pero may isang kondisyon, isang napakahalagang bilin na siyang magiging susi sa kanilang kapalaran. At dito na tayo papasok sa pinakasentro ng ating kwento. Ikalawang yugto, ang puso ng alamat. So yung trahedya ng kwento, pwede nating i-breakdown sa tatlong simpleng hakbang. Una, yung pangako. Sumunod, yung pagkalimot. At syempre, ang huli, yung paghihiwalay. Tingnan natin kung paano nangyari ang bawat isa. Naging sobrang saya ng pagsasama nila. Nagmahalan sila ng wagas. Pero, alam nyo yon, minsan, yung sobrang pagmamahal, yun pa yung nagiging dahilan ng pagkakamali. Dahil sa sobrang paghanga ng magsasaka sa diwata, lalo na sa nagaganda-gandahan niyang mga pakpak, hindi niya napigilan ng sarili. Hinawakan niya ito at sa isang iglap ng pagkakamali, nasira ang kaisa-isang kondisyon. At yan yung naging resulta. Tingnan niyo yung laki ng pinagbago. Dati, kaligayahan dito sa lupa. Ngayon, naging kalungkutan na sa langit. Dati, magkasama sila. Ngayon, magkaiwalay na. Grabe no, ganun kabilis, isang sirang pangako lang. Gumuho ang lahat. At biglaan, sa sandaling nahawakan ang mga pakpak, kinuha pabalik ang diwata sa langit. Walang nagawa ang magsasaka kundi panoorin ang paglalaho ng kanyang minamahal. Ang natira na lang sa kanya, ayun, yung bigat ng pagsisisi na habang buhay niyang dadalhin. So, matapos ang lahat ng iyon, ano kaya ang aral dito? At paano ba ito kumonekta sa ulan, di ba? Yan ang aalamin natin sa huling bahagi. Ang aral ng ulan. At dito na nabuo ang alamat. Mula sa langit, walang tigil daw sa pag-iyak ang diwata dahil sa pangungulila at nasirang tiwala. At yung mga luha niya, yun daw ang naging ulan na pumapatak dito sa lupa. Bawat patak, isang paalala ng pag-ibig nilang nasira. Kung iisipin, ang buong kwento ay umiikot sa isang konsepto lang. Pagtitiwala. Trust. Yun yung pundasyon di ba? At tulad nga ng sinasabi rito, pag yan ay nasira, napakahirap ng ibalik. At yun mismo ang sinapit ng kanilang pagmamahalan. So, para buuin natin, ano yung mga aral na iniiwan sa atin? Una, napakahalaga ng pagtupad sa pangako. Ikalawa, ang pag-ibig ay hindi mabubuhay kung walang tiwala. At pangatlo, ang masakit pero totoong kasabihan. Ang pagsisisi, laging nasa huli. Mga aral na tila simple pero may bigat na katumbas ng bawat patak ng ulan. Kaya sa susunod na umulan, pag napatingin kayo sa labas, subukan niyong alalahanin ang alamat ato. Baka hindi na lang ito basta tubig para sa inyo. Baka maalala ninyo ang kwento ng diwata at ng magsasaka. Kaya iiwan ko sa inyo yung tanong na to. Sa bawat patak ng ulan, ano ang iyong maaalala?